Okay, shall we prepare our hearts and ears and minds? Preaching message from the words of God. Okay, maganda. Okay, magandang umaga sa lahat. Sa mga first timer, welcome. Wala ako kanina na mag-welcome kayo. Nandiyan si Ma'am Joanne, si Father Bernard, at sino pang first timer ngayon? Nandito ang ating kapitbahay na mag-asawa. Si Bia, nandiyan si Bia. Okay, welcome, Bia. Ay, nandun. Okay, so ngayon ay first Sunday ng December. Napagkasunduan natin na mamayang hapon mayroong evangelism outreach sa inuna natin sa pangalawa na ito. Una dyan sa ating court, pangalawa sa bayan. We're praying na sana tuloy-tuloy natin itong gawin. Kung hindi man monthly, kahit quarterly, sana lahat ng barangay ng Paniki makadala tayo ng magandang balita. So si Mrs. Rosiso magsigasig na gumagawa ng paraan. Natutuwa ako na nag-practice kayo. At we're praying na ang bawat isa sa inyo dito ay na-involved sa ganitong gawain. Sabi nga, evangelism is the lifeblood of the church. So, napakahalaga itong gawain dahil ang bawat sa atin, nang tayo'y makinig, nang tayo'y tumanggap, nang tayo naging mananampalataya, tinuring tayong ambassador for Christ. Tinawag niya tayo bilang sugo na isang lingkod. Kaya napakahalaga na dapat gampanan natin ito. Yung evangelism, ibig sabihin na sharing the gospel, sharing the good news. Si Kristo namatay, niliting at nabuhay muli. Maraming paraan para mag-evangelize. Pwedeng personal, pwede sa magitan ng iyong buhay, pwede sa pagpahagi sa kaibigan ninyo, pwedeng group evangelism, pwedeng friend evangelism. Maraming paraan. So, sa mga bago, mahirap tayo mag-share ng man-to-man, one-on-one sa pag-evangelize. Pero sa ganitong paraan, pag sumama kayo sa ating team, isa yan sa paraan na magiging tayo involved sa gawain sa pag-evangelize. I hope you are excited na maging bahagi ng ganitong gawain. Hindi lang mamayang hapon, subalit sa mga susunod na gawain. Si Ms. Rosero, bago kami nag-meet niyan, nung dalaga pa siya, parte siya ng evangelism team. Iikot sila sa iba't ibang church sa Mindanao. Kaya hanggang ngayon, dala-dala niya yon. Nung nasa Bicol ako, college ako, nagkaroon din kami ng training, seminar sa open air evangelism. So, praise God na nakarating kami dito sa Paniki at we are praying na yung nangyari dito sa Apulit, hindi lang ito. Hindi lang ganito. Subalit, meron tayong mabahagihan, hindi lang dito sa Apulit, subalit sa iba't ibang lugar. So, gusto ko ibahagi ngayon tungkol sa binasa natin, tungkol sa magandang balita. Sa verse 10, chapter 10, nabanggit dito ni Apostle Paul, gusto kong basahin tungkol sa magandang balita. Sabi niya, "O kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita."
Okay ganang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Kayo, bilang ambassadors of Christ, bilang temple of the Holy Spirit, whether you like it or not, pag binahagi niyo ang magandang balita na si Kristo namatay, inilibing at buhay muli, yun ay napakaganda. Lalong-lalo na sa mga nakinig. Sa mga unang nakinig, maybe hindi na maintindihan yun. Pero sa paulit-ulit nilang napakinggan yan, nabubuhay yung magandang balita, yung gospel sa kanilang mga puso. Sa ibang mga tao, maybe hindi maganda yon, pero sa harapan ng Diyos, yun ay napakagandang gawain na dapat natin gampanan. Si Mrs. Rosero, inuulit na kayo kung pagdating doon, kung anong mga gagawin. So, nung nag-seminar kami, nung meron kami noon, open evangelism, huwag nyo sabihin na hindi kayo kaparte ng team. Pag pumunta kayo noon, kabahagi kayo ng team. So, yung iba kakanta, yung iba magbibigay ng tracts. Pag nandoon kayo as a part of the team, dapat makinig din kayo. In other words, hindi kayo dapat naglalakad-lakad. Kayo ang model doon. Yung crowd, makikinig sila kasi nandoon kayo. Hindi natin alam kung anong magiging reaksyon nila. Magiginig ba? Mamaya makikita natin dito. So, ang mahalaga, yung pagbahagi ng salita ng Panginoon, kagaya ng mga natanggap ninyo, magiring tayong parte ng ganitong gawain. So, bago ko talakayin kung ano ang magiging resulta, at sino ang dapat magbahagi nito, gusto kong balikan yung ibig sabihin ng magandang balita na palagi natin naririnig. Of course, sa news, magandang balita. Kaya pag merong binabalita yung mga newscaster, most of the time hindi maganda ang naririnig natin. Yung mga insight, minsan pag may krimen yun ang binabalita, pag may nagawan yun ang binabalita, yung mga maganda, ayaw na nilang ibalita. Bakit kaya? Kasi maganda. Gusto nila yung naiintriga yung mga tao. Yan ang balita ngayon sa news. Kasi yun ang binibili, yung pinapakinggan ng mga tao. Although may mga channel na nagsasabi ng tungkol sa magandang balita, karamihan ng mga tao ang pinapanood yung balita na nakakaintriga sa personal. Okay? Ako rin, nahilig din ako sa balita na ganyan. Pero sa mundong ito, yun ang pinapakinggan. Pag yung magandang balita na sinabi sa Biblia, ang iba, parang gusto rin nila, pero ang iba hindi kasi nila maintindihan. Dahil sa meron silang filosofiya, meron silang education na kung saan ang kanilang philosophy, yun na yun. Minsan narinig yun sila, yun na yun. Yung sinabi sa Biblia tungkol sa magandang balita, sa Acts 20:20 po sabi niya, magandang balita tungkol sa kagandahan loob ng Diyos. The Grace Gospel message. Sa Acts 15:1-4, magandang balita. Ng ating balikan ito, palagi natin itong nababanggit, pero balikan natin dito kasi napakahalaga na mapakinggan ulit natin ang sinabi ng Apostol Pablo tungkol sa 1 Corinthians chapter 15, tungkol sa magandang balita. Sabi niya dito, mga kapatid, ngayon pinagpaalala ko sa inyo ang magandang balitang pinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa verse 2, naligtas kayo sa magitan nito kung matatag ninyo pinaghawakan ang salitang pinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya.
Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, iniliting siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinabi ng kasulatan. At siya ay nagpahayag kay Pedro at saka sa 12 pagkatapos nagpakita siya sa mahigit sa 500 kapatid na nagkatripon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Subalit patay na ang ilan. So yun ang sinabi ng Apostol Pablo tungkol sa magandang balita. Si Kristo namatay dahil sa ating kasalanan, inilibing at nabuhay muli. At siya'y babalik. So dapat ang mga tao mapakinggan nila yun. Dapat patanggap nila yun. Kagaya ng pagtanggap nyo. Kasi magkakaroon na magandang resulta sa inyong mga buhay. So yun ang magandang balita. Although ang ibang mga tao, iniiba yun, binabago yun, yung kanilang ginawang reliyon, sabi na, ito yung magandang balita, sumali kayo dito. Dapat, ganito ang gawin ninyo. Pag nakasanib kayo sa simbahan na ito, then, nagkakaroon kayo ng kaligtasan. Pero pag hindi kayo kasali, hindi kayo ligtas. Pag nagkamali kayo, tiniwala kayo, hindi kayo ligtas. Yun ang tinuturo ng mga iba. So, pero yung sinabi sa Biblia tungkol sa magandang balita, pinapalitan na yun, nakakalungkot. May mga tao na ganyan. Kaya yung ibang mga tao ay nadadaya sa ganyan. Siyempre ikaw din, namulat ka doon, gusto mo rin na maligtas. Kaya nga lang yung natuturo niyan, sabi nila, ito'y salita ng Panginoon, pero hindi kayo pwede mag-aral niyan. Kami lang. Okay? Kasi wala kayong power, wala kayong authority na mag-aral niyan. Magkamali kayo, kami lang. Kaya yung mga iba, akala nila, totoo na yung kanilang sinundan. Pero na nagsisimba sila, nandoon sa bahay, hindi nila ina-encourage na mag-aral ng salita ng Panginoon. Paano nyo malaman na ang sinuturo nila, yun nga ay salita ng Panginoon. Meron pa dyan na nangaral na magandang balita. Natapos na daw ang magandang balita. Natapos na yung church ngayon. Nandito na ang kaharian. Dumating na ang Panginoon. Siya na daw ang Panginoon. Kaya nga lang, niloko niya yung kanya mga sumusunod. Mabuti na lang, yung mga iba na naloko niya, naglakas loob na magsumbong sa authority. Naglakas loob sila. Kasi hindi nila matiis. Daming tao, milyon ang tao na niloko niya. So ngayon, nasaan siya? Mabuti na lang, ang ating gobyerno hindi pinabayaan na linukon niya yung mga magagandang babae, sinasabi niya, i-alay niya iyong katawan. Kasi yun ang alay ng buhay. Grabe no. Pag naririnig ko yun, pag nababasa ko yung Romans 12, naisip ko yung tao na yan, na linukon niya yung mga sumusunod sa kanya, talagang tunis niya. Hindi yun magandang lita ang kanyang pinangaral kasi nagpanggap siya na siya ang dapat bigyan ng papuri. Ngayon, dito sa binasa natin, napakahalaga. Ang sinabi dito ng Apostol Pablo ang magandang balita na si Kristo namatay dahil sa ating kasalanan, inilibing at nabuhay muli, at siya'y babalik. So, pangalawang tanong dito, sino ang dapat magbahagi nito ng magandang balita? Sa verse 14 ng chapter 10, makikita natin dyan na sabi dito, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumampalataya? Paano sila sumampalataya kung wala silang pinapakinggan tungkol sa Kanya? Paano sila makapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makapangaral ang sino man kung hindi sila sinugo? So, sino ang dapat magbahagi ng magandang balita?
yung mga sumampalataya, yung mga nakinig, yung mga nangaral, at tinawag. Nung kayo sumampalataya dahil may nagbahagi sa inyo, nakinig kayo. Dahil pinangaral sa inyo. At ngayon, tinatawag kayo na maging kabahagi sa pangaral ng magandang balita. Unless na lang sa hindi pa kayo nanampalataya. Unless na lang na hindi kayo nakinig sa mga nangaral sa inyo. Pero ako, naniwala kayo ako na kayo'y nakinig ng magandang balita, hindi lang kayo nakinig, tinanggap niyo yung magandang balita, nagkaroon kayo ng kaligtasan, nagkaroon kayo ng pag-asa, kaya kayo nandirito dahil sa Panginoon. At naniniwala ako na dahil sa pananampalataya na yon, kayo'y patuloy na nagpupuri sa Panginoon dahil napakinggan nyo yung magandang balita na si Kristo namatay, inilibing at nabuhay muli. At tinanggap nyo yun. At kayo merong pag-asa. Naniwala ko na pag tinanong kayo kung kasama kayo sa pagbalik ng Panginoon na sasalubong, naniwala ko na alam nyo yun. Kasama kayo doon. Yun ang pinakahihintay natin. Kasi mahirap ang panahon ngayon. Sabi nga ni Apostle Paul, we are in the dispensation of present evil age. Although tinawag na dispensation of grace, dispensation of the mystery, pero present evil age. Sumasama ang panahon hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Kasi pag nagbalik ang Panginoon sa rapture, automatic yan, tribulation period, yung mga maiiwan na hindi tumanggap sa Panginoon sa magitan ng biyaya ng Diyos, sila ngayon na magsasabi doon sa tribulation period. Hindi nila tanggap yung biyaya ng Diyos nang sila ay nakinig. Maraming tao ngayon na napakinggan nila na si Kristo ay pinanganak. Almost mga Pilipino sineselebrate na si Kristo ay pinanganak. Tuwang-tuwa sila. Pinukomercialize nila. Pero hanggang lang ba doon sa kapanganakan? Dapat nakilala nila si Kristo namatay dahil sa kanilang kasalanan. Inilibing at nabuhay muli. Pero karamihan ng mga Pilipino, hanggang lang doon, tinatawag na Christmas. Natutuwa sila dahil nagiging commercialize yung pagdating ng Panginoon noon hanggang ngayon sineselebrate ng mga tao. Karamihan ng mga tao nag-celebrate sa kapanganakan ni Kristo, ang iniisip nila, Christmas bonus, regalo, reunion, o yun. Pero dapat nakilala niya ng lubusan kung bakit si Kristo napunta dito ipinanganak. Dahil siya ay mamatay para sa ating kasalanan. So kung kayo'y nakinig, kung kayo'y sumampalataya, kung kayo'y nangaral, isa kayo sa mga tinawag ng Panginoon na magpatuloy na lumago at kayo'y gagamitin ng Panginoon. Maybe iba yung gift ninyo, pero pag nagpatuloy kayo yung pamilya nyo, magpapamilya kayo. Yung mga anak nyo, isa yan sa mga tuturuan nyo. Mag-aasawa kayo. Yung mga papangasawa nyo, kung hindi man magpapalataya, dapat baging mananampalataya. Dahil napakaganda. Yung sinabi dito, napakaganda ang isang taong nagdadala ng magandang balita. Magandang pakinggan. Kaya huwag nyo, ibaan nyo malayon. Ipanalangin nyo na someday isa kayo sa gagamitin ng Panginoon na mag-remind sa kaibigan nyo, sa kakilala nyo. Alam mo ba si Kristo? Kilala mo ba siya? Oo. Pinanganak siya. Kilala mo ba siya na namatay dahil sa iyong kasalanan? Dapat mabanggit nyo yun. Kilala mo ba siya na inilibing siya dahil sa ating kasalanan? Dapat mabanggit nyo yun. Pag sinabi nyo, tinanggap ko ba siya? Dahil, tagapagligtas. Karamihan sa Pilipinas sabi niya, oo, every Sunday, tinanggap ko yun. Balik-balik. Pero ganyan ba ang pagtanggap na sinasabi sa Scriptures? Yung pagtanggap sa Kanya, yung personal, na nalaman niya, nakilala niya. Sabi nga sa Romans chapter 10, ang kaligtasan dapat malapit sa ating mga puso, sa ating bibig, sabihin natin na si Kristo ay
namatay dahil sa panampalataya natin yan. Galing sa ating mga puso. Ngayon, pangatong tanong dito, ano ang magiging resulta o bunga para yung magandang balita na to, pag kayo'y nagdala nito, magandang pakinggan. Ituloy natin yung binasa natin, may mga makikita natin dito. Kung anong magiging bunga sa atin. Sabi niya, tuloy natin, sabi niya sa verse 16, ngunit hindi lahat ay sumusunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat kay Isaiah, Panginoon, sino ang maniniwala sa kanilang ibinalita? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sabi, sino ang makikinig? Kung pupunta tayo sa plaza, sino kayo yung makikinig? Baka mga tao doon dadaan lang. Baka nagtitignan lang sila. Baka hindi tayo pansinin. Baka tayo lang. Sigurado pag may tao, mapapakinggan niya lang ang mensahe. Pag umawit kayo doon, mapapakinggan nila yung mensahe ng awit. Pag nagbigay kayo ng tracts, mababasa nila. Makikita nila na mayroon palang mga mananampalataya na may dalang magandang balita na iba doon sa mga ibang tao. So, may makikinig kaya? May makikinig. Sabi niya, kaya nga, sabalit ang tanong ko, sabi niya, ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila'y nakapakinig sapagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. At ang sinabi nila ay nakarating hanggang sa dulo na daigdig. Makikinig. Nakinig sila. Alam nila. Hanggang sa dulo ng daigdig, sinabi ito ni Prophet Isaiah, ngayon hindi imposible na hindi nila mapakinggan. Kung hindi naman nila napakinggan, hindi na nila sasabihin sa Panginoon Diyos, ay hindi ko napakinggan yun. Kasi kung ano-ano ang pinakinggan nila, maraming nagbabahagi ng magandang balita sa social media, kaya lang yung mga tao, hindi sila nakinig. Pero pwede nilang mapakinggan. Maybe ang iba na madadaan doon, napakinggan nila. Pero, napakinggan nila ba yung magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos? Mapapakinggan nila pag tinuloy natin yung ganyan na gawain. Makikinig. Lahat ba'y makikinig? Sabi sa pangalawang tanong, ito pa ang isa kong tanong. Hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Noong pamay ay sinabi ni Moses, gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa upang kayo inggitin. Gagamitin ko ang isang bansang hangal upang kayo'y galitin. Nung sinabi ito ni Moses, yung mga Israelita na napakatigas ang ulo, ayaw nilang makinig. Ayaw nilang makinig. Meron silang kautusan, meron silang pangako sa kanila ang Diyos, pero ayaw nilang makinig. Pero sabi ni Isaiah, Moses, makikinig ba sila? Makikinig sila. Sino ang gagamitin? Yung mga bansang hindi man lang kilala. Yung mga bansang, hangal. Sino ito? Mga hintil. Tayong mga hintil, napakinggan nyo yung magandang balita. Hindi tayo Israel. Maraming mga Christian ngayon na hindi kabahagi sa nation of Israel. Pero sila ang nagpapatuloy ng magandang balita. Sila ang nagbabahagi dahil nakinig sila. Yun ang totoo. Gagamitin nila ang hamak, ang mga hintil. Sa anong dahilan? Sa 20, buong tapang naman ipinahayag ni Isaiah, natagpuan ako ng mga hindi naghanap sa akin. Nagpahayag ako ng mga hindi
nag-usisa sa akin. Yung mga hintil, yung mga Kristiyano na mga hintil na sabi sa salita ng Panginoon, walang Diyos, walang pag-asa, walang kautusan, pero ngayon sila ang nakinig. Sila ang mga naging mananampalataya na pag-iwanan yung mga Israelita. Napag-iwanan yung mga Israelita. Dahil sa verse 21, subalit tungkol naman sa mga Israel ay sinabi niya, buong maghapon akong nanawagan sa isang suwail at maghimagsik na bayan. Yan ang nangyari ngayon. Ang Panginoon namatay, inililig at nabuhay muli. Nananawagan sila sa Israel na pakinggan. Pero hanggang ngayon ang Israel bulag sa katotohanan. Kaya ano nangyari sa Israel? Sangayon sa propeta, makakawatak-watak sila. Totoo yun nangyari. Nakangkod sila ng Babylon, nakangkod sila ng Persia. Nagkalat sila sa buong mundo. Kailan lang sila naipon nung pagkatapos ng gera ng World War II, kung hindi pa sila pinagpapatay ni Hitler sa Germany for almost 6 million Jew na sinunog sa gas chamber. Doon lang sila natauhan. Na dapat bumalik sila doon sa lalong promise. At mabuti na nga, sila'y grinat ng Panginoon na makabalik sa land of promise sa Israel ngayon. Doon sila naging nation. Pero ilan lang sila ngayon, hindi pa nga 10 million. Ang Christian daw sa kanila, hindi pa nga 2%. Matitigas pa rin ang ulo ng nation of Israel. Although, pinili sila ng Panginoon bilang nation, pinagpapala pa rin sila ng Panginoon dahil sila ang gagamitin ng Panginoon pagkatapos ng rapture at magpapatuloy ng magandang balita. Kung ngayon, ng mga hintil, nagpapatuloy tayo, sabi dito ni Apostol Pablo, para sila'y inggitin. Para sila'y galitin. Ma-realize ng mga Israel na dapat pala sila'y makinig kasi yung Misaya na si Kristo nandoon na. Dapat nilang pakinggan. Kasi ayaw na ayaw nila tungkol kay Kristo na si Kristo ay Misaya. Allergic yun sa mga Israel. Kaya matagal ang panahon po, almost 2,000 years naghirap yung nation of Israel. Dahil ayaw nilang makinig. Ayaw nilang makinig sa magandang balita. So, ngayon, may mga nakikinig na, kahit yung mga Muslim sa Iran, sa ibang Middle East, may mga nakikinig na sa magandang balita. So, sino ginamit? Tayong mga hindi. Para na mangyari, para inggitin yung nation of Israel, para sila'y galitin, para pagdating ng panahon, maiiwan sila ang magpapatuloy sa magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. So, yan ang dapat ma-realize natin. Sino ang gagamitin? Ano ang magiging resulta? Sa ngayon, gagamitin yung mga hintil, gagamitin yung body of Christ, gagamitin yung naging mananampalataya, sila ang nagpapatuloy ng magandang balita na binigay ng Panginoon kay Apostol Pablo na sinasabi niyang grace, gospel message. Yung magandang balita, sabi ng Panginoon, kayo ng mga Israel, matigas ang ulo nyo, so, temporarily, you are set aside. Ngayon, wala na ang pagkakaiba, hindi yung manang hindi. Sabi ng Apostol Paul, lahat na ay makasalanan. At ngayon, yung mga hindi, nagpatuloy, at ang naging resulta, yung mga Kristiyano na kilala sa Panginoon na si Kristo namatay at inilig at nabuhay mo. Yung tinatawag ngayon na katawan ni Kristo, body of Christ, ng bawat membro dyan sa katawan ni Kristo, tinatawag na sugo ni Kristo. Ambassador ni Kristo. Kaya ang bawat sa atin mayroon tungkulin. So pag ikaw ay nagpapatuloy, kayo'y magpapatuloy, sabi dito, napakaganda. Yung nagdadala ng magandang balita. Napakaganda yung nagdadala ng magandang balita. So pag huwag yung talikuran, yung totoo na yan ng aral. Huwag kayong madaya sa iba't ibang mga turo. Wala yun. Gusto ko yung gagawin ko. Gusto ko na yumaman ako. Gusto ko yung ganito. Okay? Hindi yata totoo ang Diyos. Magdududa na kayo. Wala. Wala yun.
gusto ko, ito ang gagawin ko. Yung mga tao na yan, baka dumating sa punto, ayun nang maniwala sa Diyos. Sabi sa Biblia, mga hangal lang ang naniwala na walang Diyos. Huwag kayong dumating sa punto na sasabihin natin, walang Diyos. Kasi mayroong Diyos. Na dakila, ang Diyos na yun na nagligtas sa atin, siya rin ang Diyos na babalik. Darating ang panahon. Alam natin yan, palagi nyo napakinggan sa rapture, ang Panginoon bababa mula sa langit at tayo mga buhay, babaguhin ang ating katawan at yung mga namatay ay bubuhayin at sasalubong tayo sa Panginoon. At lahat tayo kasama doon. At pagkatapos nga yung judgment seat of Christ, lahat tayo harap doon. Anong iharap natin sa Panginoon? Isa kabaga sa mga nagdala sa isang tao kung nagdala ng magandang balita na pinatunayan mo sa iyong buhay. Na sinabi mo, ako isang Christian. Kilala ko ang Panginoon. Gusto din mo ba na pakinggan ang Panginoon? Walang mawawala sa iyo. Kung makinig sila, praise God. Kung hindi sila makinig, praise God. At least binahagi ninyo. Binahagi kayo ng Panginoon. Ang mahalaga, nanindigan kayo na ang totoo na tinawag ni Kristo nagpapatuloy. Lumalaban sa mga tukso. Okay? At dapat bilang manggagawa, bilang pinili, bilang naligtas na kayo sa kapahamakan sa impyerno, siguro isa yan sa pinakamaganda na mangyari sa iyong buhay na mayroon kayong kaibigan. Kayo'y ginamit na isang instrumento na papunta sana siya sa impyerno dahil pinahagi mo yung gandang balita. Nagkaroon siya ng kaligtasan. Sabi nga sa Biblia, ang halaga ng isang kaluluwa mas mahalaga pa sa halaga ng mundo. So yun ang napakahalaga. So hindi pa man kayo makapagbahagi ngayong personally, pero yung buhay mo, gagamitin kayo ng Panginoon little by little. Someday, kayo'y gagamitin ng Panginoon. Kung kayo magpatuloy sa natanggap yung magandang balita, nakinig kayo at magbahagi kayo sa magandang balita. Kasi napakaganda yung mga nagdadala ng magandang balita. So, huwag kayong mahiya. Huwag nyo sabihin, may buri naman na naging Kristiyano ako. Huwag mo sabihin, ay nahihiya ako. Hindi dapat ikahiya yung magandang balita. Sabi ng Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ because it's the power unto salvation. So, kung umpisa noon, hanggang ngayon, maging bahagi kayo sa gawain. Kung mamaya punta kayo, kasama kayo doon sa atin, dapat makita yung blessing. Sa atin, blessing doon sa mga tao, isang oras lang yun na gaganapin natin doon. Isang oras lang yung permit natin. So, discipline yourself. Okay na maging kabahagi. Pag mayroong nagkanta doon, hindi kayo kumakanta, nandoon kayo. Hindi kayo nagpipintuhan doon. Dapat nanonood kayo. Para yung mga tao, mainganyo din silang manood. Pag nagpalit na ganun, makinig kayo. Isang oras lang yun. Napagtsagaan natin. At ang Panginoon, i-bless kayo, i-bless tayo, at ang Diyos na ito, gagamitin ng Panginoon para ipagpatuloy yung pagbahagi ng magandang balita. So ready ba tayo? Mamaya kung kasali kayo, praise God. Ready ba kayo? Yes! Nakikita ko na excited kayo na pumunta doon at kampanyan gawin natin. So, pag may nagsasalita, dapat nandoon kayo nakikinig. May mag-speak, dapat kayo nakikinig. Kasi yung kung may mga dumadaan doon, makikinig din yun, sasalian sa inyo. Huwag kayo nagkukumpul-kumpul, dapat may distansya kayo para meron sila, hindi sila ma-out of place. Okay? So, hindi kayo dapat nagkukintuhan pag may nagsasalita, pag may nag-perform, para yung mga tao doon na dumadaan, ma-curious man sila
at makinig sila. Hindi man sila dumaan, tumigil, yung mga nagtitinda doon, yung mga naglalaro doon, at iba pa, naniniwala ko na mapapakinggan nila ang magandang balita. Yung seed ng gospel, pag napakinggan yun, nakatanim yan doon. Hintayin na lang natin kung kailan tutubo yun. Nung napakinggan yung mga balita, hindi naman kayo agad naniwala. Unti-unti na lumalambot, naiintindihan ninyo, kaya kayo naingganyo, nakinig, naging ready ang inyong mga puso dahil may nagsow, may nagdig, at may nagtanim. At dumating sa punto na naintindihan nyo, kaya kayo tumanggap sa Panginoon ng iyong tagapagligtas. So mamaya, ready ba tayo? Amen! Okay, praise God. Manalangin tayo. Bilang Ama, kami po'y nanay, nagpasalamat ko sa umaga ito. Thank you so much, Lord, na ang bawat isa nakabahagi sa katawan mo sa church which na Body of Christ. Nandito, nakinig, tulungan mo kayo, Panginoon, na maging kabahagi sa team, na magbahagi ng magandang balita. Si Kristo namatay, inilibing, at nabuhay muli dahil sa aming mga kasalanan. At yung mga tao na yun na makikinig, pinapadalangin namin na may tanim din sa kanilang mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sina-challenge ko ang bawat isa ngayong people, maghawak kayo ng dalawa.